Topic po natin yung mga dapat iwasan pag tumatanda na, edad 40, 50, 60 pataas. Ano ba itong mga bawal gawin? Tingnan natin. Number 1, paggising sa umaga, bawal yung biglang uupo, biglang maglalakad. Yan, no? Paggising sa umaga, dahan-dahan muna, unat-unat muna, yan, stretch-stretch muna, dahan-dahan, bago tatayo. Okay? Kasi matigas yung muscle natin buong gabi. Tsaka pag binigla nyo, baka mahilo kayo. Bigla, parang si Doc Lisa, dati nagising yan ng 5 a.m. Pag upo niya, bigla nag-vertigo siya. Yun ang risk factor, yung biglang galaw ng ulo. Kaya dahan-dahan, relax lang sa umaga. Number 2, dapat pagising sa umaga, bawal din hindi umiinom. Diba? Dapat inom tayo 1 baso, 2 basong warm water. Yan ang pinakamaganda. Ako, hinahabol ko talaga sa umaga. Pag gumising ako ng mga 5 a.m., pupunta ako sa banyo, inom na ako 1 basong tubig. Ayoko ma-dehydrate. Kasi pag dehydrated, magkaka-kidney stone. Dati nagka-kidney stone na ako. Baka masira pa kidney, sobrang init ngayon. Number 3, hindi pwedeng trabaho agad at upo agad sa computer. Dapat may morning stretch. Ito, lagi ko ito kakalimutan. Siyempre, busy tayo. Kahit itong mga stretch na yan, morning stretch, galaw-galaw sa umaga para gumalaw yung mga joints natin. Pati paa, lakad-lakad. Minsan kasi naglalakad tayo, pero paa lang naglalakad. Pati yung kamay, ilakad natin. Igalaw-galaw natin. Tapos ikot-ikot natin. Para at least gumalaw yung joints natin. Kundi sasakit yung katawan natin. So, stretching sa umaga. Number 4, bawal yung jerky movements. Yung biglang, siyempre, pag nagkakaedad, yung biglang may pupulutin ka. Minsan yung pupulutin, nahihilo, nahi-stroke, may gano'n. Lalo na pag tumatanda, yung biglang tungo. Tapos pag tingin mo, mahihilo ka na . So pag biglang galaw ng ulo, nahilo ka, ang secret yan, nag-vertigo ka, tingin lang sa isang lugar. Like ako ngayon, may ear problem ako. Okay? May ear problem konti, may tinnitus, may ugong, may hilo. Pag nahilo ako, tingin lang sa isang lugar. Huwag mo pipikit mata mo. Okay? Baka biglang galaw. Hayaan mo lang, umikot-ikot, sandali lang yan. Tapos, steady lang ang tingin natin. No jerky movements. Yung biglang galaw ng tuhod. Baka masira ang tuhod, mapunit, biglang galaw ng katawan. So, walang jerky, dahan-dahan lang. Kahit yung mga masyadong swing, yung konting swing, okay lang, pero wag yung sobrang swing din. Lalo na pag tumatanda kasi, yung range natin, minsan hindi na ganun kaganda ang range of motion natin. Number 1, bawal hindi kumain ng breakfast. Kailangan magbe-breakfast kayo sa umaga, nutritious breakfast. Itlog, oatmeal, yogurt, ayan, prutas, less sugar. Kailangan mo ng energy sa umaga, okay? Mas maganda madalas kumakain, pero pa konti-konti lang. Pag mas madalas kasi kumakain, let's say pa konti-konti, mas hindi tataas yung blood sugar, mas hindi mahirap sa tiyan, mas okay yung digestion. Number 6, dapat tuloy-tuloy ang gamot. Di ba? Baka yan ang laging nangyayari. Di ba? Kung may maintenance kayo, may ininom kayo, lagi nakakalimutan. Papasok na lang tapos hindi maalala na inom na ba o hindi. Yan ang problema natin. Wag din, bawal din magpaka-stress. Kung ano ang mood mo sa umaga, yan ang mood mo sa buong araw. Kung umaga pa lang, 7 a.m., 8 a.m., pagising mo, mainit na ulo mo. Bad news ka na, angry ka na, baka ma-high blood ka sa umaga. Alam naman natin, tumataas yung blood pressure sa umaga. So, kung bad mood ka sa umaga, bad mood ka na buong araw. Huwag tayong magpapa-bad mood sa umaga. Pag mainit ang panahon, avoid heat stroke. Okay? Ingat sa paglalakad sa labas. Katulad to, kompleto siya. Marami na heat stroke, marami na mamatay sa heat stroke. Global warming, umiinit ang panahon natin. Iwas din sa aksidente yan. No? Kita mo, may tinatapakan. No? Maraming may edad, kahit hindi may edad na aksidente dahil may iniwan na gamit, may basang tubig sa banyo, yung mga simpleng maliit na problema lang, may naiwan na thumbtacks, na pako, diabetic, hindi na gumaling yung paa. So, iwas accident.
Pagdumi sa umaga, di ba? Marami sa atin, morning habit, dumudumi. Huwag din masyadong ire. Dapat dahan-dahan lang kasi pag inire mo bigla, pwedeng mahirapan yung puso at pwedeng mag-almoranas. Pwedeng mapunit dun sa puwet natin kasi minsan matigas ang dumi natin. So, hinay-hinay lang. Dapat may gulay, may prutas, galaw-galaw throughout the day para maganda ang digestion natin. Siyempre, ang mga dapat gawin, pagdarasal, gratitude, less stress sa umaga. Lalo na sa umaga. Walking is the best exercise, lakad-lakad. Pampaganda ng mood. Maganda nakalista rin ang ginagawa nyo for the day para bawas stress kung anong gagawin nyo. Meron kayong 1, 2, 3, 4. Lalo na pag nagkakaedad na, makakalimutin. Kumausap sa kaibigan, pamilya. Yan, kailangan merong nakikitang tao. Minsan tayo, gusto natin mag-isa, pero kung lagi kayong mag-isa, lalo kayong madidepress. At least may nakikita kayong tao o classmate mo, kaibigan mo. Sabihin mo, sayang oras eh. Pero at least every other day, meron ka nakakausap para may ibang lalaman sa utak mong maganda. Kaysa yung buong araw, kausap mo lang sarili mo, init ang ulo lang natin. Kung anong mood sa umaga, yan ang mangyayari buong araw. Yung willpower natin, magtrabaho, pinakamalakas sa umaga. Sa umaga, pwede ka pa mag-plan, mag-routine. Pag hapon na, gabi na, pagod ka na. Wala ka ng plano mag-project. And love and appreciate your family, friends, your partner. Yan ang mahalaga. Okay? So, alam nyo na yung mga bawal gawin, dapat gawin. Simple lang po to. Pero kung meron kayong nararamdaman, syempre, pa-check up tayo sa inyong doktor. Salamat po.